So tips lang pala pag bibili kayo ng mga ganitong unit, especially yung mga converted na mga surplus, ayan. So mas maganda mga bay ay doon pa lang sa binilhan ninyo, ipa-convert na ninyo yung filter. Ayan. Pa-convert na nyo na yung filter papunta doon sa taas. Ayan. Dito nyo ilagay sa taas yung filter. Okay? Kasi pag dyan nilagay ninyo, prone yan sa paghigop ng tubig. Ayan. So masisira yung makina natin kapag ganyan. So update tayo dito sa truck na ginawa natin for DJ1 yung makina. So kita natin dito na malakas yung usok dito sa number 4 and 3. Ayan. So actually yung history nito, nilusob sa baha. Ayan. So na find out natin na 3 and 4 na cylinder ay napasukan ng tubig. Okay, so before pa natin siya pinandar kahapon ay tinanggal muna natin yung tubig. Up. 3, 4. Sige. Up. Sige. Pa. Sige pa. Up. Yun, maraming salamat pala dun sa mga nag-comment sa mga troubleshooting possible causes ng ganung usok na may mausok dyan sa tambutso natin, especially sa number 4 and number 3. So wala pong maling answer dun sa mga sinabi ninyo. So lahat ng sinabi ninyo may mga point kayo. So pero yung history kasi nito mga bay, ayan, napasukan niya to ng tubig dahil nilusong to sa baha. Yan, so yung filter kasi nito mga bay, ang problema lang nito yung filter niya nandito. Yan, so napakalapit lang talaga sa ilalim. Ayan, so ganyan pa. Ganito pa yung itsura. Ayan. Ganyan pa yung itsura niya, yung housing. Talagang papasukan ng tubig. Ayan. So pumasok yung tubig. Ayan, pumunta dun sa ating cylinder sa number 3, number 4. At bago natin pina-start, yan, tips lang pala, bago nyo pa-start yung makina, especially pag nabaha, kailangan tanggalin nyo muna yung tubig doon sa cylinder kasi possible niyan ay pumasok na doon sa loob. So wag nyo paandarin ng paandarin kasi masisira lalo yung sasakyan ninyo, especially yung connecting rod natin, babaloktot yan pag napasukan ng tubig sa loob kasi hindi nakukompress yung tubig mga bay. So ang tendency yung connecting rod yung magbabaloktot. Okay, so yun, so ngayon ay binabaklas na nga namin to dahil sisimulan na natin sa pagbaba yung head nito at makita natin yung possible na problema dun sa loob, especially dun sa number 3, number 4 na cylinder kasi may tama nga to. So tips lang pala pag bibili kayo ng mga ganitong unit, especially yung mga converted na mga surplus. Ayan. So mas maganda mga bay ay doon pa lang sa binilhan ninyo, ipa-convert na ninyo yung filter. Ayan. Pa-convert na nyo na yung filter papunta doon sa taas. Ayan. Dito nyo ilagay sa taas yung filter. Okay? Kasi pag dyan nilagay ninyo, prone yan sa paghigop ng tubig. Ayan, so masisira yung makina natin kapag ganyan. Especially pag yung mga driver lang natin yung gumagamit. So itong unit na to, napakaganda ng makina nito mga bay. Kasi ito 4DJ1 eh. 4DJ1 at napakatibay ng makina nito. So subok na to sa mga trucks at sa mga D-Max, Altera. So yun yung ginagamit dyan na makina, kaya sabi kong matibay talaga tong makina na to. So wag mo lang, siyempre kailangan din natin ng ingat, especially dun sa mga maintenance natin, pero overall napakatibay ng makina na to. So nagkataon lang na napasukan talaga siya ng tubig. Ayan. So ngayon inumpisa na namin pagbaba yung head. Ayan. So yung bumabanat dito si John. Ayan. So siya yung tumitira dito ngayon. Baklas ko na kahapon yung turbo dito para makita natin pag umandar na confirm yung number 3 and 4 kasi palyado yung makina eh. So after natin mapalabas yung lahat ng tubig, yung pinaandar natin kahapon, at pinabaklas ko dito yung exhaust manifold para makita natin kung saan nanggagaling yung puting usok. So confirm natin dito sa 3 and 4. So possible niyan mga bay, yung number 3 and 4 ay baluktot yung connecting rod niyan. Kasi nga nakahigop siya ng tubig.
So, yun lang mga bay, update namin kayo nito pag nabaklas na natin yung cylinder head at saka yung mga piston niya para makita nyo rin kung talagang ano yung nangyari doon sa loob. So, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.